ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Di ka kaya! Grabe! Maraming tao doon sa loob! Sa ulo na nagbabagang balita. For the record po tayo, no? Kiniklaim niyo po ba yung responsibilidad sa pambaho ba? Oo, kiniklaim namin namin yan. Bakit niyo po ginawa yun? Gusto namin bigyan ng lesson na military. Sobra-sobra marami na patay ng Muslim. Nagpakilalang tagapagsalita ng Raha Sulaiman Movement na si Sheikh Omar. Eksklusibong nagpadala ng text message at tumawag sa ABS-CBN para akuin ang pagpapasabog sa Glorieta. Yung sinasabi niya, i-confirm natin, do-double check natin. AFP, masusing tinututukan na ang ulat. Senador Antonio Trillanes iimbestigahan ng PNP matapos ang pahayag sa umunoy pagkakasangkot ng gobyerno sa pasabog sa Glorieta. Bilang ng namatay sa pagsabog, umabot na sa siyam matapos ma-recover ang isa pang bangkay sa walang patid na retrieval operation. Glorieta Mall sa Makati, business as usual, bagamat takot pa rin ang ilang mamimili. Mga opisyal ng AFP at PNP nag-ikot sa iba't ibang mall at LRT at MRT stations para inspeksyonin ang seguridad doon. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Narito ng detalye ng mga balita. Isang araw matapos ang pagsabog sa Glorieta 2 sa Makati City kahapon, eksklusibong nag-text at tumawag pa sa ABS-CBN. Ang nagpakilalang tagapagsalita ng Raha Sulaiman Movement at sinabing sila ang nasa likod ng pagpapasabog. Masusi namang inalam ng mga otoridad ang pag-akong ito ng grupo. Exclusive nagpapatrol si Maan Makapagal. Alas 7 ngayong umaga, inako agad ng isang Sheikh Omar na sila ang responsable sa pagpapasabog kahapon ng Glorieta 2 na ikinamatay ng 9 katao. Si Omar ang spokesman ng Raha Sulaiman Movement. For the record po tayo, no? Kiniklaim niyo po ba yung responsibilidad sa pambaho ba? Oo, kiniklaim namin yan. Bakit niyo po ginawa yun? Gusto namin bigyan ng lesson na military. Sobra-sobra marami na patay ng Muslim. Ano itong grupo niyo? Tapos ano yung nare-represent ng grupo? Yung Raha Sulaiman Revolutionary Movement. Sa isang text message na kanyang ipinadala sa ABS-CBN, ang demandang grupo, palabasin ng kulungan si Ahmad Santos, ang dinakip na tagapagtatag ng RSM movement na nakapiit ngayon sa maximum security jail ng Taguig. Ayon sa Intel community, si Santos ang isa sa likod ng pagpapasabog sa Super Ferry noong 2004. Iniimbestigahan na ngayon ng gobyerno ang pahayag ng grupo. Tingnan natin kung sila talaga ang gumawa. We will first investigate. Now, I have heard of that. Do you think government will even give in to that, assuming na totoo yun? You're saying no? No, of course, there are things that are non-negotiable. Di umano'y nakipag-ugnayan din si Omar kay Vice President Noli de Castro para ilahad ang mga nais nilang mangyari. I-confirm ko muna bago natin sabihin na tama yung sinasabi niya o talaga siya. So siguro today nagtatawagan kami at sumasagot naman siya. Ayon sa otoridad, kung totoong RSM ang responsable sa pagpapasabog, hindi malayong sumalakay pa umano ang mga terorista dahil maaaring ginagamit daw nila ang pag-atake para humingi ng pondo sa mga international terrorist organization. Dahil sa pangambang ito, ura-ura dang nag-alok ng mga pabuya ang otoridad. 1 milyong piso mula sa Makati government at 2 milyong piso mula kay Pangulong Arroyo. Sa Intel Records, Ruben Omar Lavilla ang nakatalang pangalan ni Sheikh Omar. Isa siyang balik Islam o Muslim revert at inuturing na pundasyon ng Raha Sulaiman Movement. Nagturo siya umano sa mga training base ng RSM sa Pangasinan at Tarlac na sinalakay ng otoridad noong Mayo 2002. Dati rin siyang propesor sa UP Diliman at naugnay kay dating Abu Sayyaf leader Gaddafi Janjalani.
Naging kaklase niya si Janjalani sa Mindanao State University. Bago ang sunod-sunod na pagsalakay ng otoridad sa kuta ng RSM sa Tarlac at Pangasinan, sinasabing nagpunta sila Villa sa Mindanao at tumanggap umano ng 10 milyong piso mula kay Janjalani para pondohan ng RSM. Mula nang madakip si RSM leader Ahmad Santos, sila Villa na ang humaliling tagapagsalita ng grupo. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Samantala sa pinakahuling update, may ilang otoridad po ang nagtungo sa ABS-CBN para mapakinggan ang pahayag ng umano'y umako sa pagpapasabog at sa kanilang inisyal na pakikinig. Duda sila kung totoong si Sheikh Omar ang boses na ito. Samantala, pinaimbestiga naman ng National Security Council si Senador Antonio Trillanes matapos itong sabihin kahapon na naniniwala siyang ang gobyerno mismo ang nasa likod ng pagpapasabog sa Glorieta Mall. Nagpapatrol si Nico Bawa. Sa pagpupulong ng National Security Council kanina umaga, inatasan nito ang PNP-CIDG na imbestigahan si Senador Antonio Trillanes. Ito'y kasunod ng pahayag ng Senador na sina National Security Advisor Norberto Gonzales at AFP Chief of Staff Hermogenes Esperon ang malamang na nasa likod ng pagsabog sa Glorieta Mall kahapon. No, dapat mag-cooperate siya dahil very important matter ito. In fact, naalarma yung mga tao. Sa investigasyon sa crime scene, may nakitang traces ng RDX, isang sangkap sa paggawa ng C4 na ginagamit din ng AFP. Pero agad nilinaw ng militar na bilang nila ang lahat na eksplosibo, maliban na lang yung nawala sa Oakwood Mutiny. Hindi na ako nagugulat sa mga accusations ni Mr. Trillanes. Itinanggi din ng palasyo ang mga espekulasyon na sinadya ang pagsabog bilang taktika umano para malihis ang atensyon ng publiko sa mga eskandalong kinakaharap ng Administrasyong Arroyo. That's destabilizing talk na naman. Tigilin na yung mga usapan na ganyan. Tiniyak naman ng DFA sa mga foreign embassies na kontrolado ng gobyerno ang sitwasyon. Umapila na rin ang tulong ang pamahalaan sa simbahan para masugpo ang mga terorista. Sa susunod na linggo, nakatakda ang isang full National Security Council meeting kasama sina Senate President Manuel Villar, Speaker De Venecia at dating Presidente Fidel Ramos. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Mas mahigpit pa ngayon ang pinatutupad na seguridad ng mga pulis at militar sa matataong lugar sa Metro Manila. Ibinaraw ang sigurado para di na muling malusutan ng mga elementong may pakana ng pagsabog. Nagpapatrol si Alvin El Chico. Mula Kamkrame, sumugod agad sa MRT Santolan Station sina PNP Chief Avelino Razon at AFP Chief Hermogenes Esperon. Personal na tiningnan ng seguridad, sumakay ng tren hanggang Taft at lumipat ng LRT. Habang naglalakad, kaliwat kanan ang pamimigay ng contact number ng PNP. Sa kada istasyon ng LRT at MRT, may nagbabantay na pulutong ng mga pulis. Malinaw ang instruction, siguruhing walang makalulusot na mga elementong posibleng maghasik ng karahasan. Walang humpayang paalala ni Razon at Esperon sa mga tao, mag-ingat at tumawag sa mga otoridad kapag may problema. Pero iba-ibang reaksyon ng mga tao sa mall sa presensya ng mga otoridad. Siguro pag kami makita tayong kakaibang kilos, pwede natin isumbong sa mga pulis. Hindi ganun kaganda yung security natin dito. Pagkatapos kumain, pinasadahan ulit ng mga pulis at sundalo ang LRT station. Pinapakita rin natin sa ating riding public na nandito ang ating pulis, nandito ang ating mga sundalo ng AFP, and it's safe to ride dun sa LRT, MRT. Mas maganda yung mas marami kaming deployment, madaling mapuntahan ng public. Sinisiguro ng PNP at AFP na hihigpitan pa nila ang seguridad sa Kamaynilaan para di na maulit ang trahedya sa Glorieta. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Siyam na po ang patay sa naganap na pagsabog sa Glorieta 2 sa Makati kahapon. Tumibay naman ang paniniwala ng pulisya na malakas na bomba ang ugat ng pagsabog matapos ma-recover ang C4 bomb component sa Ground Zero. Nagpapatrol si Weng Hidalgo. Round-the-clock ang retrieval operation ng iba't ibang grupo matapos ang pagsabog na gumulantang sa Glorieta Mall. At kaninang pasado 1:00 na madaling araw, na-recover ang bangkay ng pang-siyam na biktima na kinilalang si Rainier Tan. Mula sa espekulasyon na sumabog na LPG, ngayon mas matindi ang paniniwala ng otoridad na malakas na klase ng bomba ang sumabog. Ito'y matapos makakuha sa blast site ng ilang chemical components na RDX na sangkap ng C4 bomb. Earlier today, the screen color test proved positive in this testing of RDX. Pero ang mas malaking katanungan ngayon ay kung saan galing ang ginamit na bomba at kung paano ito naipasok sa Glorieta. Inaalam na din kung may pagkukulang o kapabayaan ng security ng mall.
Nagkaroon ng tubig ang basement ng Glorieta 2 at hinihintay pa na mawala ito bago mapasok ng mga nag-iimbestiga at ng retrieval team para matiyak kung may bangkay pa dito o wala na. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Mga naulila ng pagsabog sa Glorieta 2 humihiling ng katarungan. Glorieta Mall sa Makati, business as usual pa rin, bagamat takot pa rin ang ilang mamimili. At aktor na si Richard Gomez pinasasampahan ng tax evasion case ng DOJ sa pagbabalik ng TV Patrol Sabado. Base sa pagtaya ng mga investigador ng Ayala Land Incorporated, aabot ng 100 milyong piso ang halaga ng pinsala sa nangyaring pagsabog sa Glorieta 2 kahapon. Pero sa kabila ng pangyayari, business as usual sa ilang bahagi ng Glorieta na hindi naapektuhan ng pagsabog. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Karaniwan na ang ganitong eksena sa Glorieta Mall. Puno ng taong masayang namamasyal at namimili. Pero matapos ang malakas sa pagsabog na yumanig sa Glorieta 2 kahapon, ibang-iba ang pakiramdam sa paligid nito ngayon. Sarado ang maraming tindahan at mas kaunti ang mga mamimili. Kahit kasi tinakpan ang buong Glorieta 2 at di nakikita ng mga mamimili ang tinamong pinsala ng gusali, ramdam pa rin ng mga tao ang takot. Nakabahan pa rin, baka mangyari ulit. I'm a little leery. I'm kind of darting around a little bit, but yeah, you really got to be cautious. Kasabay ng paghihigpit ng seguridad, dinagdagan na ng halos 30 ang 120 security guards. Nagkalat na rin sila ng mga bomb-sniffing dogs at mga sundalo. Kaya naman mismong mga may-ari ng Ayala Corporation na si Don Jaime Zubelde Ayala nag-ikot sa mall kasama ang pamilya para tignan ang sitwasyon at siguraduhing maayos ang lahat. Sana everyday ganon, hindi yung tuwing may accident lang. Sa kabila ng nangyari kahapon ay hindi pa rin maaawat ang ilang mga tao na pumunta sa mga malls. Kaya naman panawagan nila sa Glorieta at iba pang mga mall owners. Seryosohin ang kanilang responsibilidad na siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang mga customers. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Pinauwi ng ilang nasugatan sa pagsabog sa Makati na isinugod sa Ospital ng Makati at sa Makati Medical Center. Bukod naman sa Ayala Corporation, tutulong na rin ang DSWD sa pagpapagamot sa mga biktima. Nagpapatrol, Joey Villarama. Hanggang ngayon, hindi pa malaman ng janitor na si Mang Moni kung paano siya nakalabas ng buhay sa gumuhong bahagi ng Glorieta 2. Ang naalala lang niya, pilit siyang gumapang sa gitna ng init, dilim, bubog at konkretong dumagan sa kanya. Yung kasamahan ko nga, malapit lang. Pero yung lumabas na ako, sabi ituro ko pa nga sana sa gwardiya na mayroon pa doon. Hindi ko na kasi nahimatay na ako doon. Papasok na rin sana ang asawa ni Mang Moni na si Eileen na janitor din sa mall nang mangyari ang insidente. Pero napasugod siya sa ospital nang di makontak ang asawa. Umiyak talaga ako kasi akala ko, di ko alam kung ano nang nangyari. Kaya pagtingin ko sa kanya, talagang tingin ako ng tingin pati sa baba niya, baka mamaya napilayan ba o ano siya. Sa ngayon, si Mang Moni na lang ang nag-iisang pasyente na ginagamot pa sa ospital ng Makati. Pinauwi na kasi ang karamihan sa nagtamo ng minor injuries. Sa Makati Medical Center naman, 17 sa 78 isinugo doon ang nasa ospital pa rin. 3 dito'y malubhang kalagayan. Nangako naman ang Ayala Corporation at DSWD ng tulong sa pagpapagamot ng mga sugatan. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Para naman sa mga naulila ng trahedya sa Glorieta Mall, katarungan pa rin ang kanilang hiling. Lalo't ang ilan sa bangkay ng mga biktima ay hindi pa rin nakikita. Nagpapatrol si Abner Mercado. Isang computer programmer sa isang telecommunication company sa Makati ang 25 taong gulang na si Gian De Gracia. Nagtungo siya sa Glorieta kahapon para mananghali. Mga bandang 2:00, nung nalaman kong may pagsabog na naganap sa Glorieta, tinext ko siya. At ang kuwan ko sa mag-ingat ka anak at may sumabog sa Glorieta. Ang hindi pa alam noon ni Mang Andres, sinawing palad na pala ang kanyang anak at ang kaibigan nitong si Maureen De Leon. Hindi pa rin nakikita ang bangkay ni De Leon at pinangangambahan na nadaganan ng mga guho mula sa malakas na pagsabog. Halos gumuho din ang mundo ni Aling Sinaida nang makita ang bangkay ng anak nitong si Nino Cesar sa Rizal Funeral Homes. Ayaw niya mag-abroad dahil sa akin, ayaw niya akong iwan. Maraming
lumabas sa kanya sa abroad pero ayaw niya talaga umalis. Hindi raw niya akong kayang iwan. Paano na ngayon yan? Sa isang malaking kumpanya sa Makati, nagtatrabaho si Nino Cesar. Kung sakaling may galit kayo kung kanino man, huwag naman mo ganyan kasi may maraming biktima na nadadamay. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Hindi sinasantabi ng otoridad ang posibilidad na nagkaroon ng security lapses sa nangyaring pagsabog sa Makati. Pahay naman ng Red Cross sa publiko sakaling maipit sa isang pagsabog. Nagpapatrol si Israel Malasa. Malawak ang sakop ng napinsala na pagsabog sa Glorieta Mall 2 kahapon. Sa pagtaya ng mga otoridad, umabot sa 100 square meters ang radius ng mga naapektuhan. Sa ganitong sitwasyon, may payo ang mga eksperto para mailayo agad ang sarili sa mas matinding pinsala, di man tuluyang maiwasan ang panganib ng trahedya. Base sa preparedness guide ng Philippine National Red Cross, sakaling may pagsabog, unang dapat gawin ay dumapa o magkubli sa mga matitigas na bagay tulad ng mesa. Kung papasyal sa isang lugar, mahalagang alam ng bawat mamimili ang lahat ng mga lagusan palabas ng gusali. Sakaling magkaroon naman ng sunog sa pagsabog, takpan ang ilong at bibig ng dust mask o anumang damit at limitahan ang galaw para hindi makasingot ng alikabok at ilang nakalalasong kemikal. Sa panig naman ng seguridad sa mga mall, mas makakatulong ang paglalagay ng security camera sa mga gusali. Bagamat higit 200,000 piso ang gagasusin para sa 16 na security cameras at digital recorder para sa isang gusali, sulit naman daw ito. It should be in the perimeter, in their entrance point, in their exit points, and other areas. Management has something to say also on how security procedures are being done, especially when it involves lots of, costs. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng security ng Glorieta, lalo't pangalawang pagkakataon na nagkaroon ng pagsabog sa mall na ito. We're doing our best to resolve this case as soon as possible. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. At yan po ang TV Patrol World. Hatid namin ng mga balitang kailangan yung malaman ngayong Sabado. Dahil kung nasaan pong balita, naroon kami. Maraming salamat at Pilipinas, umasenso ka.